May mga sugat na hindi nakikita, pero mas masakit kaysa sa pisikal. Isa na rito ang gaslighting, isang uri ng manipulasyon na dahan-dahang winawasak ang tiwala mo sa sarili mong isip. Hindi ito laging sigawan o diretsahang panlalait. Kadalasan tahimik ito. Nagsisimula sa simpleng OA ka lang, ganyan ka talaga, o nag-iimbento ka ng problema. Hanggang sa isang araw, kahit malinaw ang naramdaman mo, nagdadalawang isip ka na kung totoo ba ang sarili mong emosyon. Ang mas delikado sa gaslighting ay hindi mo agad napapansin na biktima ka na. Akala mo normal lang ang mag-adjust, ang magpatawad, ang umintindi. Sa relasyon, iniisip mong ikaw ang may problema. Sa trabaho, pakiramdam mo kulang ka kahit sobra na ang effort mo. Unti-unti, napapalitan ang kumpiyansa ng pagdududa at ang boses mo sa loob ng isip mo ay hindi na ikaw, kundi sila. Ang video na ito ay hindi para manakot kundi para magmulat. Dahil kapag alam mo kung paano gumagana ang gaslighting, nababawasan ang kapangyarihan nito sa'yo. Hindi ka baliw, hindi ka mahina, at hindi ka nag-iisa. May mga taong sadyang marunong baluktutin ang katotohanan para manatili silang may kontrol. At ngayon, sisimulan nating bawiin ang kontrol na yon sa pamamagitan ng kaalaman. Number 1. Pinaparamdam nila na mali ang alaala mo. Isa sa pinakaunang anyo ng gaslighting ay kapag paulit-ulit nilang kinokontra ang sarili mong alaala. Kapag may sinabi o ginawa sila na nakasakit sa'yo, bigla nilang sasabihin na hindi ko sinabi yan o nag-i-imagine ka lang. Kahit malinaw sa isip mo ang nangyari, unti-unti kang mapapaisip, baka nga mali ako. Dito nagsisimula ang pagkasira ng tiwala mo sa sarili mong memorya. Sa psychology, ang pagdududa sa sariling alaala ay nagbubukas ng pinto para sa kontrol. Kapag hindi ka na sigurado sa nangyari, mas madali ka ng pangunahan. Mas delikado ito kapag paulit-ulit at consistent, hindi lang isang beses, kundi parang pattern. Sa relasyon, parang lagi kang mali. Sa trabaho, parang ikaw ang may pagkukulang kahit may ebidensya ka ng effort mo. Unti-unti, tumitigil ka na sa pagsasalita dahil ayaw mo nang magmukhang nagreklamo lang. Ang katahimikan mo ang nagiging lakas nila. Ang katotohanan, ang alaala mo ay hindi basta-basta mali. Hindi perpekto ang memory ng tao, pero kapag paulit-ulit kang pinapagdududa sa malinaw mong naranasan, hindi iyon aksidente, gaslighting iyon. At ang unang hakbang para labanan, ito pa'y ang pagkilala na may karapatan kang magtiwala sa sarili mong karanasan, kahit hindi ito tanggapin ng iba. Kapag sinimulan mong pakinggan ulit ang sarili mo, doon nagsisimulang humina ang kapangyarihan ng manipulator. Number 2, binabaligtad. Nila ang responsibilidad hanggang ikaw ang magmukhang may kasalanan. Isa pang malakas na anyo ng gaslighting ay kapag ang totoong issue ay binabaligtad hanggang sa ikaw na ang magmukhang problema. Kapag nag-open ka ng nararamdaman, sakit, galit, o pagkadismaya, hindi nila sasagutin ang ginawa nila. Sa halip, tututok sila sa kung paano ka nagsalita, kung bakit ka sensitive, o kung bakit ka nag-react. Bigla, ang usapan ay hindi na tungkol sa aksyon nila, kundi tungkol sa ugali mo. Sa ganitong paraan, napupunta sa iyo ang bigat ng responsibilidad at sila ay nagmumukhang biktima. Sa psychology, ito ay tinatawag na deflection, isang technique para iwasan ang accountability. Habang tumatagal, nagiging reflex mo na ang humingi ng tawad kahit hindi malinaw kung ano ang kasalanan mo. Natututo kang isuppress ang emosyon mo para lang hindi magulo ang sitwasyon. Sa relasyon, pakiramdam mo lagi kang kulang. Sa trabaho, pakiramdam mo lagi kang mali. Ang pinakadelikado rito ay hindi ang isang argumento, kundi ang pagkondisyon sa iyo na maniwalang ikaw ang dahilan ng lahat ng problema. Kapag umabot ka sa puntong iyon, mas madali ka nang kontrolin dahil ikaw na mismo ang nagda-doubt at nagko-correct sa sarili mo para sa kanila. Ang katotohanan ay simple pero mahirap tanggapin. Ang pagpapahayag ng nararamdaman ay hindi kasalanan. Ang paghingi ng respeto ay hindi pagiging mahirap kausap. Kapag may taong palaging binabaligtad ang usapan para umiwas sa pananagutan, hindi iyon healthy communication, gaslighting iyon. At sa sandaling makilala mo ang pattern na ito, nagsisimula mong mabawi ang kapangyarihan mo. Hindi mo kailangang akuin ang bigat na hindi naman talaga sa'yo. Number 3. Minamaliit nila ang emosyon mo para magmukha kang OA. Isa sa pinakatahimik pero pinakamapanganib na anyo ng gaslighting ay ang pag-minimize ng emosyon mo. Kapag nagsabi ka na nasaktan ka, sasagutin ka ng ang liit-liit ng bagay, ginagawa mo namang big deal o kaya ang drama mo. Sa halip na pakinggan ka, ginagawa nilang katawa-tawa o sobra ang nararamdaman mo. Unti-unti, natututo kang pigilan ang sarili mong emosyon dahil ayaw mong matawag na OA, sensitive o mahina.
Sa psychology, ito ay emotional invalidation at ito ang pumapatay sa kumpiyansa ng isang tao na magpahayag ng totoo niyang nararamdaman. Kapag paulit-ulit itong nangyayari, nagsisimula kang mag-self-censor. Kahit may mali, pipiliin mong manahimik. Kahit nasasaktan ka, sasabihin mo sa sarili mo na, baka arte ko lang. Ito ang punto. Kung saan nagiging internal ang gaslighting, hindi na nila kailangang magsalita dahil ikaw na mismo ang nagdududa at nagpapatahimik sa sarili mo. Sa relasyon, nawawala ang emotional safety. Sa trabaho, nawawala ang boses mo. At kapag wala ka ng boses, mas madali ka ng kontrolin. Ang totoo, walang emosyon na mali. Ang emosyon ay reaksyon sa karanasan, hindi. Ito kailangang i-justify para maging valid. Kapag may taong paulit-ulit na minamaliit ang nararamdaman mo, hindi iyon dahil mali ka, kundi dahil ayaw nilang harapin ang epekto ng ginawa nila. Sa sandaling matutunan mong pahalagahan ang emosyon mo kahit hindi ito tanggapin ng iba, doon nagsisimulang mabasag ang gaslighting. Number 4. Pinapalabas nila na ikaw ang problema sa lahat ng sitwasyon. Sa gaslighting, madalas nilang ginagawa ang sarili nilang pagkakamali na parang natural na reaksyon lang sa ugali mo. Kapag nasaktan ka, sasabihin nilang kung hindi ka ganyan, hindi ako magagalit o ikaw ang nagudyok kaya nangyari to. Unti-unti, ang narrative ay nagiging ganito. Lahat ng masama ay dahil sa'yo at lahat ng reaksyon nila ay justified. Sa psychology, ito ay blame shifting, isang teknik para ilipat ang sisi at mapanatili ang kontrol. Kapag tinanggap mo ito, nagsisimula kang baguhin ang sarili mo hindi para gumaling, kundi para iwasan ang galit o paninisi nila. Habang tumatagal, nagiging hyper-aware ka sa kilos mo. Lahat ng sasabihin mo, iisipin mo muna kung magagalit ba siya, magmumukha ba akong mali, o ako na naman ba ang sisisihin. Sa relasyon, nagiging walking on eggshells ang pakiramdam. Sa trabaho, natatakot kang magsalita kahit may punto ka. Ito ang layunin ng gaslighting, kontrolin, ang galaw mo sa pamamagitan ng takot at guilt, hindi sa pamamagitan ng malinaw na usapan. Ang katotohanan na kailangang marinig mo ay ito. Hindi mo kontrolado ang reaksyon ng ibang tao. Responsibilidad nila ang emosyon at asal nila, kahit anong gawin mo. Kapag may taong palaging ginagawang dahilan ang ugali mo para i-justify ang pananakit, hindi iyon self-awareness, manipulasyon yon. Sa oras na tumigil kang akuin ang sisi na hindi sayo, nagsisimula mong mabawi ang respeto sa sarili mo. Number 5. Ginagamit nila ang katahimikan at paglayo bilang parusa. Hindi lahat ng gaslighting ay may salita. Minsan, katahimikan ang sandata. Kapag hindi ka sumunod, nagsalita ka ng totoo, o nag-set ka ng boundary, bigla silang mawawala. Walang paliwanag. Walang closure. Ang tawag dito sa psychology ay silent treatment. At isa itong malakas na paraan ng emotional control. Dahil ang utak ng tao ay natural na naghahanap ng koneksyon, ang biglaang paglayo ay nagdudulot ng anxiety, self-blame, matinding pagnanais na ayusin ang problema kahit hindi malinaw kung ano iyon. Habang tumatagal, natututo kang iwasan ang mga bagay na nagiging sanhi ng katahimikan nila. Mas pinipili mong manahimik kaysa mawala sila. Mas pinipili mong mag-adjust kaysa ma-ignore. Dito nagiging epektibo ang gaslighting dahil hindi na nila kailangang magsabi ng ikaw ang mali. Ang utak mo na mismo ang gumagawa ng kwento na kasalanan mo ang lahat. Sa relasyon man o trabaho, ang silent treatment ay paraan para iparamdam na ang pagmamahal. Atensyon o respeto ay conditional. Ang mahalagang tandaan, ang healthy communication, ay hindi gumagamit ng katahimikan bilang parusa. Ang paglayo para mag-cool down ay iba sa paglayo para manipulahin. Kapag may taong gumagamit ng silence para kontrolin ka, hindi iyon maturity, emotional manipulation iyon. At sa sandaling hindi ka na matakot sa katahimikan nila, doon nawawala ang kapangyarihan ng gaslighting. Number 6. Unti-unti nilang binabago ang paniniwala mo tungkol sa sarili mo. Ang pinakadelikadong epekto ng gaslighting ay hindi ang isang argumento o isang insidente, kundi ang dahan-dahang pagbabago ng tingin mo sa sarili mo. Sa umpisa, confident ka. May prinsipyo ka. Alam mo ang halaga mo. Pero dahil sa paulit-ulit na pagdududa, paninisi, pag-minimize ng emosyon, tochent treatment, unti-unti mong sinisimulang paniwalaan ang mga sinasabi nila. Baka nga mahirap akong mahalin. Baka ako talaga ang problema. Baka wala akong karapatang magreklamo. Sa psychology, ito ay tinatawag na identity erosion, ang unti-unting pagbura sa sariling pagkatao para mas madaling makontrol. Sa puntong ito, hindi na nila kailangang i-manipulate ka ng direkta. Ikaw na mismo ang naglilimit sa sarili mo.
Ikaw na ang nagsusorry kahit wala kang ginawang mali. Ikaw na ang nagdadalawang isip magsalita kahit may karapatan ka. Sa relasyon, nawawala ang sarili mo para manatili ang kapayapaan. Sa trabaho, tinatanggap mo ang disrespect dahil iniisip mong wala kang choice. Ito ang tunay na layunin ng gaslighting. Hindi lang kontrolin ang sitwasyon, kundi kontrolin kung paano mo nakikita ang sarili mo. Pero ito ang katotohanang kailangan mong marinig. Hindi ka nasira, kinondisyon ka lang. At ano ba kinondisyon pwedeng i-unlearn? Sa sandaling simulan mong questionin, ang boses na nagdududa sa'yo at palitan ito ng sarili mong katotohanan, nagsisimula ang paggaling. Ang pagbawi sa sarili mong identity, ang pinakamalakas na paraan para tuluyang mawalan ng kapangyarihan ng gaslighting. Hindi mo kailangang patunayan ang halaga mo dahil hindi naman ito nawala. Number 7. Ginagamit nila ang concern at care para kontrolin ka. Isa sa pinakanakakalitong anyo ng gaslighting ay kapag nakabalot ito sa kunwaring malasakit. Sasabihin nila, concerned lang ako sa'yo. Ginagawa ko to para sa ikabubuti mo or ayaw kong mapahamak ka. Sa unang tingin, parang mabuti. Pero sa likod nito, unti-unti nilang dinidikta kung ano ang dapat mong isipin, maramdaman at piliin. Kapag hindi ka sumunod, ipaparamdam nilang ikaw ang walang utang na loob, matigas ang ulo o hindi marunong makinig. Sa psychology, ito ay covert control. Control na hindi halata dahil nakatago sa care at concern. Habang tumatagal, nagsisimula kang magduda sa sarili mong judgment. Kapag may desisyon ka, iisipin mo muna kung tama ba ito ayon sa kanila. Kapag may gusto ka, tatanungin mo ang sarili mo kung selfish ba ito. Sa relasyon, nawawala ang autonomy mo. Sa trabaho, nawawala ang confidence mo sa sariling kakayahan. Dahil ang mensahe ay paulit-ulit, hindi ka marunong magdesisyon ng mag-isa. At kapag naniwala ka rito, mas madali ka nang igiya, hindi sa diretsahang utos, kundi sa guilt at takot na magkamali. Ang mahalagang linawin, ang tunay na malasakit ay hindi kumikitil ng kalayaan. Ang concern na may respeto ay nagbibigay impormasyon, hindi dikta. Kapag may taong ginagamit ang care para paliitin ka, pigilan ka o gawing dependent sa kanila, hindi yung proteksyon, manipulasyon yon. Sa sandaling ibalik mo ang tiwala sa sarili mong desisyon, nababasag ang maskara ng gaslighting at bumabalik ang kapangyarihan sa'yo. Number 8. Pinapalabas nila na normal lang ang toxic na ugali. Isa sa pinakamapanganib na hakbang sa gaslighting ay kapag ginagawa nilang normal ang mali. Kapag nasaktan ka, sasabihin nilang ganyan naman lahat. Normal lang yan sa relasyon o sa trabaho. Kailangan mo talagang tiisin yan. Unti-unti, binababa nila ang standards mo hanggang sa tanggapin mo ang ugaling hindi mo kailanman dapat pinayagan. Sa psychology, ito ay normalization of abuse. Isang paraan para hindi mo na-questionin ang mali dahil akala mo bahagi lang ito ng realidad. Kapag paulit-ulit mong naririnig na normal lang ang panliliit, paninisi o emotional neglect, nagsisimula kang mag-adjust imbes na magreklamo. Nagsasabi ka sa sarili mo na ganito talaga, kahit ramdam mong may mali. Sa relasyon, natatakot kang mag-demand ng respeto. Sa trabaho, natatakot kang magsalita tungkol sa unfair treatment. Dahil kapag kinontra mo, ikaw ang lalabas na mahina o reklamo ng reklamo. So ang tahimik na tagumpay ng gaslighting kapag hindi mo na nakikita ang problema dahil nasanay ka na rito. Ang katotohanang dapat malinaw. Ang pagiging karaniwan ng isang ugali ay hindi nangangahulugang tama ito. Maraming toxic na bagay ang laganap. Pero hindi ibig sabihin ay dapat tanggapin. Kapag may taong pinipilit kang maniwala na normal lang ang kawalan ng respeto, ginagawa nila yon para manatili kang tahimik. At sa sandaling muling itaas mo ang standards mo, doon nagsisimulang gumuho ang gaslighting na itinayo nila. Number 9. Pinaparamdam nila na wala kang ibang mapagpipilian kundi sila. Isa sa huling antas ng gaslighting ay kapag unti-unti nilang kinukulong ang mundo mo hanggang sa maniwala kang wala kang ibang option. Sasabihin nila, wala namang makakaintindi sa'yo kundi ako. Kung iiwan mo to, mas lalala lang ang buhay mo o hindi ka tatagal kung wala ako. Sa psychology, ito ay dependency conditioning, isang teknik para itali ang identidad, seguridad at tiwala mo sa isang tao o sitwasyon. Kapag naniwala ka rito, hindi ka na lang natatakot mawala sila. Natatakot ka ring harapin ang mundo ng mag-isa. Habang tumatagal, lumiliit ang confidence mo na kaya mong magdesisyon, magmahal o magtagumpay nang wala sila. Sa relasyon, nagiging takot ang dahilan ng pananatili, hindi pagmamahal. Sa trabaho, natatakot kang umalis kahit alam mong toxic na dahil pakiramdam mo wala ka ng ibang mapupuntahan.
Ito ang pinakamapanganib na epekto ng gaslighting kapag hindi lang emosyon ang kontrolado, kundi pati paniniwala mo sa sarili mong kakayahan. Pero ito ang katotohanan na sinisikap nilang itago. Mas malakas ka kaysa sa ipinaparamdam nila. Ang kakayahan mong mabuhay, mag-isip, at pumili ay hindi nila ibinigay, kaya hindi rin nila ito kayang bawiin. Sa sandaling makita mong may choices ka kahit mahirap, nagsisimulang mabasag ang kulungang ginawa ng gaslighting. At kapag na-realize mong hindi mo sila kailangan para maging buo, doon tuluyang nawawala ang kontrol nila sa'yo. Number 10. Kapag nagsimula kang magising, sasabihin nilang nagbago ka at hindi sa mabuting paraan. Sa huling yugto ng gaslighting, kapag nagsisimula ka ng maging aware, dun sila pinaka natatakot. Kapag hindi ka na basta naniniwala, kapag nagsiset ka na ng boundaries, o kapag hindi ka na madaling mag-guilt, bigla nilang babaguhin ang narrative. Sasabihin nilang iba ka na, hindi ka na tulad ng dati, o masama na ang ugali mo. Ang layunin nito ay ibalik ka sa dating bersyon ng sarili mo, yung tahimik, sunod, at madaling kontrolin. Sa psychology, ito ay resistance invalidation kapag ang paglago mo ay ginagawang problema. Unti-unti susubukan nilang iparamdam na ang pagiging aware mo ay dahilan ng pagkasira ng relasyon o sitwasyon, na parang kasalanan mo na hindi ka na pumapayag sa dating trato. Dito ka susubukin. Babalik ka ba sa luma mong sarili para lang maibalik ang kapayapaan o pipiliin mo ang bagong ikaw na may respeto sa sarili kahit may kapalit? Dahil ang totoo, ang kapayapaang galing sa pananahimik ay hindi tunay na kapayapaan. Ito ay takot lang na nakabihis bilang katahimikan. Ang mahalagang tandaan, ang taong nakikinabang sa katahimikan mo ay magagalit kapag natuto kang magsalita. Hindi ka nagbago para maging masama, nagbago ka para maging totoo. At sa sandaling hindi ka na bumalik sa dating bersyon ng sarili mo, doon tuluyang nawawala ang kapangyarihan ng gaslighting. Ang awareness ay hindi ka binabago sa masama. Binabalik ka nito sa kung sino ka talaga. Kung may isang bagay kang dapat dalhin pagkatapos ng video na ito, ito ay siyang katotohanang hindi ka balaway, hindi ka mahina at hindi ka nag-iisa. Ang gaslighting ba ay hindi nangyayari dahil kulang ka, nangyayari ito dahil may taong gustong kontrolin ang realidad mo. At kapag matagal kang nalagay sa ganitong sitwasyon, normal lang na magduda ka sa sarili mo. Hindi iyong kahinaan. Resulta iyon ng paulit-ulit na manipulasyon. Imbotson watching ngayon by awareness. Kapag natutunan mong pangalanan ang nangyayari, nababawasan ang kapangyarihan nito sa'yo. Hindi mo kailangang makipagtalo para patunayan ang katotohanan mo. Minsan, sapat na ang paniniwala mo sa sarili mong karanasan. Ang katotohanan ay hindi nawawala kahit paulit-ulit itong itanggi ng iba. At tandaan mo ito, ang paggaling ay hindi biglaan. Unti-unti mong ibinabalik ang boses mo, ang tiwala mo sa sarili mo, at ang identidad mo. Kapag pinili mong protektahan ang sarili mo kahit hindi ka maintindihan ng iba, iyon ang tunay na lakas. Dahil ang taong hindi na kayang manipulahin, ang isip mo ay ang taong nagsisimula ng maging malaya. For more video, please subscribe to my channel Psychology Trapbreaker. Huwag kalimutan mag-like and share. Marami pa tayong matutunan about sa video na aking ma-upload dito at maraming salamat sa mga solid kong subscribers.